Hey guys, what's up? My name is Sean Winnie. Today, tara pag-usapan nga natin itong video na to. Actually, this is sabihin na lang natin, not our usual topic, pero maganda natin pag-usapan ito. Okay, ito si Bite King. Si Bite King po ay isang taga Cebu. I think taga Cebu, isa po siyang Bisaya. And meron siyang in-address dito. Okay? Pakinggan muna natin siya, din pag-usapan natin yung naging topic niya rito. Wala lang, napansin ko lang na marami ng post about yung mga ginagamit ng pang-asar yung Bisaya or Bisakol. Tapos may post din ako nakita na pinagtatawanan yung mga Bisaya kasi bakit daw maraming Bisaya doon sa BGC. Mga taga-bundok lang daw yung Bisaya. Sad. Gusto ko lang sanang explain na kahit taga-bundok kami, nakakapag-book din kami ng ticket papuntang Manila, nakakapag-stay sa mga magagandang hotel nyo dito, nakakabili din kami ng ulam pang lunch, tsaka nakakabili din kami ng t-shirt yung simple lang. Kaya wag nyo nang binabash yung Bisaya. Kasi Pinoy lang din kami na gustong makapunta sa lugar nyo. Makapasyal ba? Dapat love-love na. Sige na. Peace. Okay guys, sa totoo lang, sinasabi ko sa inyo, imagine niyo kung ilan yung followers niya. 1.9 million. Ilan yung likes niya? 46.8 million. Kung titingnan mo guys yung household niya, napakaganda ng bahay niya. Tapos yung kinakain niya, guys, hindi mo murahin. 'Di ba? Hindi mo murahin. Hmm. Ito yung sasabi ko, he garnered 4.5 Wala lang. Napansin million. ko lang na marami. 4.5 million views. 11.9 comments. Okay? Tapos na-save ng 17.4 million. Ay, 17.4 thousand. No? Sabi nga dito ng isang JC Cute, nakabili din kami ng t-shirt, yung simple lang. Yung t-shirt worth 96 million, ay 96,000. Okay? Oh. Sabi nung time dito, ako naman Ilonggo, I actually receive a lot of discrimination the way I speak. Ha? Hindi nila alam 15 years ako nanahimik na aswang ako, Ems. Sabi ng Charms dito, sa ML, pag nalaman na, nilang Bisaya ka, auto-trash ka talaga kaagad. Okay. Here's the thing guys, with me. Ako po born and raised dito sa Metro Manila. Okay? Ang tatay ko ay Bicolano, ang nanay ko ay pure Tagalog. Manilenya siya. She was born and raised also in Manila. Ang tatay ko may pagka-regionalistic. Ako, galit na galit ako sa taong regionalistic. Yung masyadong bilib na bilib dun sa kanilang kababayan dahil pareho sila ng probinsya. Ay, hindi po ako sa ganun. Hindi po ako nagsasubscribe sa mga ganong klaseng attitude. Para sa akin, lahat ng Pilipino may galing. Okay? Lahat ng Pilipino may expertise. Kumbaga sa cuisine, lahat ng Pilipino, lahat ng probinsya, lahat ng bayan may kanya-kanyang specialization. 'Di ba? May delicacy, may sabihin na lang natin, there are cuisines that they're known for it or meal or dish, 'di ba? Kaya pag may nakikita akong ganitong klaseng mga videos, no, na nako-call out ang kapwa niya Pilipino because people like them, dinidiscriminate. Galit tayo sa diskriminasyon. Pero nangunguna tayo sa pang-discriminate sa kapwa rin nating kababayan. This is not the first time na nakita ko to. This is not the first time na napanood ko to. Or may napanood akong ganito, similar video. Marami na po ako, and I don't actually get myself into it. Ilan ang ex kong Bisaya? Alam niyo po ba, number one, ang mga taong nagsasalita ng Bisaya, very fluent din sila sa English. Ang tanong ko, bakit? Because, pag sila daw ay napupunta sa Imperial Manila, sila daw ay kinukutya, dinidiscriminate. Sabi ko, ako nagsisorry ako sa mga ganun, if there are people that I know experience that. People that I know na lumaki sa probinsya. Tapos pag napunta lang ng Manila, bumuwi ng probinsya because yun nga yung kanilang na-experience. I feel bad at the same time na bakit kailangan ng isang tao, no, halimbawa, in particular yung mga Bisaya, to receive such kind of treatment.
'Di ba? Tama ba 'yun? Tapos, yung iniinsulto nyo, yung pala yung taong kayang bilhin o bayaran lahat ng utang mo sa mundo. I really don't get it. Honestly. Sa totoo lang, whenever I meet people and they have accent, natutuwa ako. Hinuhulaan ko saan ang probinsya nila. Like, say for example, are they from this province, this province, this province? Minsan hindi mo na malalaman, magugulat ka na lang. Oh, taga Batangas ka pala, eh, bakit wala kang punto? Oh, taga Bulacan ka pala, eh, bakit wala kang punto? 'Di ba? Why can't we be happy for other people? Instead, we find ways to insult them by telling them like Bisakol ka, Bisaya ka. Oh, pormang Bisaya 'yan. Sorry, I just find it very very stupid. Extremely stupid. Na pag dinidiscriminate mo yung tao, iko-call out mo or if you want to insult a person, one of the many things na pwede mong gawin is to call them na Bisakol, Bisaya, oh, patay gutom kasi ganito, patay gutom kasi ganyan, bobo kasi ganito. 'Di ba? Pwede mo sabihin mo lang ang pangit ng porma mo. You don't have to drag yung kung saan sila origin or what. Alam niyo ba, isa pa sa kinaiinis ko, pag tinatawag ang Metro Manila na Imperial Manila. Gusto ko rin lang linawin, no, doon sa mga kababayan natin na sa down south, no, starting from Visayas at saka Mindanao region. Hindi po lahat ng mga taga Maynila eh gaya po ng mga taong nakakasalamuha nyo. No? Nagbigay sa inyo ng diskriminasyon, nagbigay sa inyo ng trauma. Hindi po lahat ganun. At pagpasensyahan nyo na rin po, ako na yung magsasabing pasensya na po kayo na meron po tayong mga ganitong kababayan. Ngayon, pag halimbawa dumating ang panahon na may tumawag na naman sa inyong Bisacol, probinsyana o kung ano pa man na nakakainsulto, pakisampal na lang po ng pera, no? Baka yun lang ang kailangan nilang katotohanan sa buhay na wala sa kung saan ka nanggaling. Kung ano yung laman ng bulsa mo na kaya mong ilagay sa bunganga ng tao. Diba? I mean, can we just stop doing that? Especially those people who are from Manila. Can we stop discriminating other kababayans? Can we just stop calling them kasi Bisaya? Kasi, sorry ako personally, I just hate it. I so hate people saying those things. 'Di ba? Kasi gine-generalize ng tao eh. I just don't get it, no? Parang nakakaangat ba sa pagkatao mo if you call other people or insult them by calling them Bisaya or Bisakol? Kung tutuusin, mas mainsulto ka doon sa mga nagsasabi na mas mainsulto ka because you're ignorant. You're plain ignorant. Ganun lang yun. I don't know guys. I mean, you can comment you can comment your experience kung kayo ba ay naka-encounter na ng mga ganyang klaseng tao na dinidiscriminate kayo at anong klaseng discrimination 'yon. 'Di ba? Dapat anuhin natin 'yan eh. I-campaign na natin na tigilan na 'yang mga ganyan. Kung gaano kalala ang korupsyon sa Pilipinas, gano'n din kalala ang diskriminasyon sa Pilipinas. Nagpapareho sila, guys. Very competitive ang discrimination over corruption eh. 'Di ba? So kailangan both 'yan tugisin natin, no, para matigil na. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin po yung inyong naging experience sa kung ano pa man na mga discrimination ang natanggap nyo only because you're from the province. At please, 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 stop. Stop this kind of remarks, no, sa ibang tao. At sana doon po sa mga kababayan natin na nanggagaling ng probinsya, isipin niyo rin po na hindi po lahat ng Pilipino ay ganyan. Ay, hindi po lahat ng taga Maynila ay ganyan pong klase ang pagkatao. Ako na po nagsasabi nun.
Kasi ako yung example. Anyway guys, I'll see you in the next video. Bye!